Uy, meron nga pala akong share sa'yo na product, no, from JJ Superstore. Dito ko nga pala nabili ang aking SD card na Lexar brand para sa aking DJI Osmo Action Camera. So, ang brand na to guys is napaka-trusted na, and you can check, no, sa page nila mismo. Makikita nyo itong Lexar brand, no. And 1066 micro SD XC ang piliin nyo, ha. And mag-ingat kayo guys sa pagbili ng mga SD card dahil laganap ang mga fake na memory SD cards, okay? So tara, open na natin. Kapag bubukas nga pala, mag-ingat kayo, ha. Dito nyo siya buksan sa taas and double check nyo muna. Alright, no, sa pag-check ng SD card, baliktarin nyo lang, itapat nyo sa liwanag para malaman nyo kung may damage o wala yung SD card. So syempre hindi natin maiiwasan yan sa pag-deliver, no. Gaya niya, nakita nyo kanina, medyo may lukot, no. Paano kung na-bend, 'di ba? So possible na pwedeng mabali din siya. So nagtitinda rin kasi ako ng SD cards before, kaya alam ko. Okay, so try na natin sa ating DJI Osmo camera. Okay, then punta lang tayo sa settings and then scroll down lang natin hanggang sa makita natin yung storage. Select lang natin yan. Makikita nyo yung internal, meron na tayong almost 50 GB na storage, no. So switch lang natin yan sa SD card. Ayan, na-read na siya, no, 117.6. Hindi po siya talaga magsasaktong 128. Lahat po ng memory is hindi po magsasakto. Meron po yung firmware, meron din po yung mga program sa loob na hindi nyo nakikita. Ito yung tinatawag na parang file system reserve, no. So hindi po yun visible. Okay, so kung wala yun, hindi nyo po magagamit yung storage nito. Yung mga memory card, hindi po natin magagamit yan. So select lang natin yung SD card, then confirm. Yan, and then format muna natin since bago siya. Format SD card, then slide lang natin. Okay, done. Napakabilis. Then close lang natin yan. And yun, ganun lang kadali. Pwede na natin siyang gamitin. Pwede na tayo mag 4K. Alright, so kung makikita nyo sa baba, no, yung video resolution natin is 4K with 100 frame per seconds. So sa taas naman is 2 hours and 11 minutes natin siyang pwedeng magamit. So kapag in-adjust natin yung video resolution, let's say for example, lagay lang natin siya sa 1080p and yung normal recording is 30 frame per seconds lang. Ayan, so 7 hours and 19 minutes natin siyang magagamit. So napakatagal na nun, no? And try natin mag-record. Lagay na natin sa 4K para matest natin mabuti yung read and write speed, no? Papakita ko sa inyo. Lagay natin sa 100 frame per seconds. And then record. Ayan. So meron na akong hinandang video dito. Tatry natin. So kung nakikita guys, no, nilagay ko sa movement na video para matest lang natin yung gumagalaw. Kasi napaka-importante ng read and write speed na tinatawag. So kung makikita nyo, merong 160 Mbps per seconds. Yan yung read natin, no, dito sa ano na to, sa SD card. And 120 megabytes per seconds naman yung writing speed niya. So yung writing speed, ito yung nagre-record. And yung pagdating naman sa... Uy, nagre-record pa pala. Stop natin. And playback natin. Sa playback naman, yun yung tinatawag na read. Kaya napaka-importante na mas mabilis. Parehas yung read and write speed. Yan. Kaya I recommend this brand, guys. Lexar brand. O, diba? Nakita nyo ang smooth ng play. So, kapag yung play niya is parang lagis siya. So, fake yung nabili nyo. And kapag merong error na lumalabas dyan, fake yung SD card na nabili nyo. Okay? So, for more video, guys, no, about DJI Osmo, follow nyo yung page natin. Maraming salamat. Thank you so much. And God bless. Peace. Pahabol nga pala, meron nga pala akong nakalimutan sabihin sa inyo na pwede rin pa kayong bumili ng Action 5 kay JJ Store. Okay? So check out nyo lamang guys, ilalagay ko na yung link sa baba para hindi na kayo mahirapan maghanap. Thank you. Peace.